Puntahan naman natin itong latest incident dyan malapit po sa Ayungin Shoal kung saan nasa 8 sundalo ng Pilipinas yung nasaktan, na-injure, and isang araw doon ay naputulan pa ng daliri. Okay? How serious was this latest incident? Kasi hindi naman bago yung ginagawang pangaharas ng China, pero how different was this latest incident compared to the previous ones? Ito po, mas serious talaga ito. Ito yung pinaka-serious so far, no? Dahil una, these are acts of violence and an illegal use of force against a sovereign vessel of the Philippines. Okay? Kahit po maliit lang na rib yun, it is still a Philippine government vessel. So it is like an assault on a government office, no? At yung mga personnel po doon bilang Navy, these are essentially agents of the state. They are representative of the Philippine government. So parang binubog na nila ang Pilipinas bale, no? In a way. Tapos yung ginawa pong pamaraan na yan nga, bugbugan at saka may gamit silang patalim. Tapos sinira po nila yung ating mga rubber boat, no? Yan po ay talagang aggressive actions, no? Hostile actions, no? So pinapakita niya na talaga ang China, no? Hindi po yan peaceful. Okay? Coercive po siya. Kahit po siya hindi gumamit ng mga baril diyan, no? Kahit hindi sila gumamit ng sandatang or nagpaputok, no? Malinaw po na nag-commit sila ng acts of violence against Philippine Navy personnel. Okay? Hindi po ito yung uri ng armed attack kumbaga can be considered an armed attack against the territorial integrity of the state dahil it's basically focused on yung rubber vessel yung rubber vessels na rigid hulled inflatable boats natin, okay? At against Philippine personnel, but definitely it is a serious and hostile action against us. Yung sir, kasi 'di ba isa sa mga kaugnay na discussion dito yung Mutual Defense Treaty natin with the United States. And usually tinitingnan siya na marami as a deterrent to a possible armed attack by China. Ano po ba yung malino na definition ng armed attack to activate the Mutual Defense Treaty? Sabi nyo, well, this does under that, di ba? Ano ba yung sinasabing armed attack doon? Kasi ang Mutual Defense Treaty, no, una yung konteksto niya, syempre, 1951, 1952, Cold War. Ang contemplation po nila ng armed attack at saka yung purpose po ng Mutual Defense Treaty is against yung traditional concept of warfare during that time. Meaning a state will employ its armed forces to undertake invasion o kaya multiple and massive assaults, no, against Philippine forces. So yun yung armed attack, no, through the use of kinetic means, no. Pero alam naman natin na 1950s pa yan. At yung means of disputes and conflicts between states have changed very much, no. So yung mga actions ngayon na nakikita natin ay mga activities below that or that do not exactly qualify by that standard, no. So kahit po sabihin nila na hindi ito armed attack, no, as far as the US is concerned at least, ito ay illegal use of force pa rin. Okay? At meron na silang interpretation na nilabas ng Indo-Pacific Command na any use of anything, even water cannon actually, that causes injury, death, damage, or destruction, no, is an illegal use of force. Okay? Which falls within the ambit of an armed attack. Kumbaga, even though it's not precisely that, it still falls within the intention of the parties now, no, as to what is covered by the MDT. Okay? Dahil doon, itong insidente na to, nagka-qualify ito for the MDT. Okay? Now,
However, let's not jump to conclusions muna because most people think na pag sinabi mong invoke mo yung MDT, ibig sabihin mag-umpisa ng gera. Hindi po ganon, no? Dahil kahit po may mga ganyang altercations ang mga estado, no, mayroon pa ring rules na laws na applicable, no? After all, civilized nations. Yung pag nagkakaroon ng ganung action or activity, ang requirement, an expectation ay magkakaroon ng reasonable proportionate response, no? So yung nangyari dito, bugbugan, o kumbaga kahit po nagkaroon nga ng serious injury, no? Still isang insidente pa rin 'yan, no? Bale. So hindi mo masabi na systematic armed attack yan against the entire country yet, no? But definitely it is a hostile and illegal use of force. So dapat yung magiging response natin, no, still in accordance with the MDT, no, will also be similarly reasonable and proportionate. Bakit? Para hindi naman masabi na tayo yung gumagawa ng escalation, tayo yung nag-act unjustly. Okay? Meron pa rin ganong standard kahit sa ganyang situation, no? There's an entire body of law called the law of armed conflict. Okay? And even that is divided into the law of armed conflict on land, at sea, and in the air. So different rules are applicable. So ito po nangyari na ito, no? Hindi ko mo yan ay mag-invoke tayo ng MDT, ibig sabihin magkakagera na. Hindi po ganon. Ang mangyari po niyan, under Article 3 po ng MDT, no? The Philippines and the United States can engage now in consultations, no, on what to do, no, in response to that, no. Actually, kahit hindi pa yan nangyari, pwede nang gamitin yon. In any time na sa tingin ng isang partido, their peace and security are being threatened, no, pwede nilang invoke yon para magkaroon sila ng pag-uusap and then magkasundo kung ano yung magiging joint action. So yun po ang applicable na provision po ng MDT. Okay? So sa tingin ko, yan ngayon yung pinag-uusapan ng dalawang bansa. Maganda na nilino nyo yan kasi of course pag mataas yung emotions and passion ng mga tao online, iniisip nila automatic na yan, activated na MDT. And actually mahaba rin yung proseso niyan, di ba? Dadaan pa yan sa US Congress. So hindi basta-basta na isang pitik lang activated pag may nangyaring ganyan. Wait lang, Rizan. Pero we also have to be careful na parang when you say activated kasi, di parang naka-turn off siya, di ba? In the meantime. Okay, sige. Okay. That's also not correct, no? Kasi active siya. And that's why we have EDCA, that's why we have BFA. These are all implementing the MDT, no? Ang actual issue na na-overlook ng mga tao dahil nga dito sa maling pagkakaintindi doon sa what it means to invoke the MDT. Actually, ang usapan diyan is ano yung magiging response, no? At ano yung obligation ng mga parties to respond. So when you say activate the MDT, ibig sabihin or invoke the MDT, ibig lang sabihin, okay, based on this alliance, no, we can now it is the obligation of the other party to respond to our call, no, for action or assistance. What action or assistance that is, what form it will take, no, is still up for them to talk about. And yung ganon, not necessarily have to go to Congress, no, of either party. Bakit? Pag sinabing involvement ng Congress, in the case of both constitutions, the US and the Philippines, no, yan yung power of Congress to declare war. Yun, syempre, yung mga ganon, talagang nag-go through the constitutional process yun, kahit dito sa Philippine side, no, ganun din. Pero anything short of that, no, nasa executive branch yun. No? Because that would be a matter of foreign policy. And in that instance, mas flexible talaga yung powers ng Chief Executive ng United States kaysa sa atin actually. So yun yung magiging compliance with the constitutional process. The two branches, the respective Chief Executives, no, acting in accordance with their powers, exercising their powers of foreign policy. Okay, sir.
Ano ba yung tamang term na gamitin in terms of what happened last June 17? Hindi pa siya enough to invoke Article 5 ng MDT? Would that be correct? Well, sa totoo lang, yung Article 5, invoking Article 5 requires only the parties to decide. No? Depende yan sa governments. No? Pero again, yung response, pag-uusapan pa rin nila. Kailangan magkasundo sila doon because they're allies. Okay. Kumbaga the devil is in the details pa rin, no? Dito, Tsaka yung response does not necessarily have to be symmetric or military, no? It can be economic, it can be any other form of response. Okay. Dito sa binabanggit niyo po na na reasonable and proportionate response dun sa ginawang pag-board ng China Coast Guard, tapos yung talagang mas aggressive yung pagbangga sa ating mga sundalo. Normally, ano ba yung options? So yung nasa menu of options as a reasonable or proportionate response? Well, kasi, kumbaga, okay, nangyari na insidente, natapos na. So, in terms of a direct response to the incident, the time has passed. No? Fait accompli na. Normally, in real time sana ano yung response, like yan, binugbog ka, bugbugin mo rin. Parang eye for an eye sana, no? Pero hindi yun yung situation eh. At saka yung proportionality will be based on comparison, no? Between the action and the reaction. Ngayon, since tapos na yan, and I don't think na maghahanap tayo ng bubugbugin, no? Hindi naman. Hindi na rin yun magiging hindi na rin actually hindi na yun magiging defensive, aggressive na yun eh. No, parang sa usual cases of yung personal mga sa revised penal code. Yung No? respack Hindi pwede yung parang vengeance. yung respack na yun, no? Iba na yun. That will be deemed an act of aggression na.